Hindi ko kailanman inakala na ang buong kinabukasan ko, ang bawat sentimo ng mana ko, ang pangarap kong buhay, ay kayang nakawin ng sarili kong asawa. Pinagkatiwalaan ko siya higit pa sa sarili ko. Pinamahalaan niya ang lahat. Pero hindi niya alam, ang pagkuha niya sa lahat ng akin, ang pag-iwan niya sa akin nang walang-wala, iyon ang pinakamalaking, pinakamahal na pagkakamali ng kanyang buhay. Dahil ang mali niyang niloko ay hindi lang basta-basta babae. Ako si Sofia. Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera at madalas mapuri sa aking itsura, biniyayaan ako ng gandang sadyang nakakapukaw ng pansin. Ang buhay ko noon ay parang isang perpektong painting. Masigla, may sapat na ambisyon para sa kinabukasan, at higit sa lahat, nakalatag ng maayos ang lahat. Iyon ang mga araw na pakiramdam ko, hawak ko ang mundo sa aking mga palad. Ang lahat ay mas lalong naging makulay nang dumating sa buhay ko si Miguel. Siya ang lalaking akala ko ay sagot sa lahat ng dasal ko. Matangkad, makisig, at may angking karisma na kayang manghila ng kahit sinong nasa paligid niya. Para sa akin, siya ang aking prinsipe, ang taong makakasama ko habang buhay. Nagsimula ang aming pagmamahalan sa isang event ako, abala sa paghahanap buhay, siya naman, isang aspiring businessman na puno ng pangarap. Iyon ang mga panahong pareho pa naming pinapangarap ang kinabukasan. Simple lang kami noon. Masaya sa maliit na apartment, masaya sa simpleng pagkain. Sa bawat hapunan, sa bawat pag-uusap, mas lalo kong minamahal si Miguel. Ang mga mata niya para silang nangangako ng isang magandang bukas. At higit sa lahat, ramdam ko ang pagmamahal niya. O, mas tama yatang sabihin, ramdam ko ang pagpapanggap niya. Isang araw, nabigla ako sa balita. Ang pinakamamahal kong lola, ang nag-iisang kamag-anak na talagang nagpalaki sa akin, ay pumanaw. Buong buhay niya, ipinangako niya sa akin na ako ang makikinabang sa kanyang malaking mana. Hindi ko inaasahan na ganoon kalaki. Isang kumpanya ng lupa at ari-arian na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito ang aming sikreto ni Lola. Ang sinabi niya noon, para ito sa kinabukasan mo, Sofia. Para may panimula ka sa buhay at para hindi ka umaasa sa kahit sino. Ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ng sikretong ito, bukod sa aking abogado, ay si Miguel. Niyakap niya ako nang mahigpit nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa mana. Ang sabi niya, salamat, mahal. Ngayon, mas matutupad na natin ang mga pangarap natin. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig. Hindi ko alam, iyon pala ang panimula ng bangungot ko. Ang unang pagkagambala ay dumating nang magsimulang magbago si Miguel. Unti-unti. Hindi halata sa una, parang isang maliliit na bato na unti-unting gumugulong sa isang burol. Nagsimula siya sa mga tanong tungkol sa mana. Sofia, kumusta na iyong mana mo? Nakausap mo na ba ang abogado mo? Noon, normal lang sa akin. Pero sa paulit-ulit na pagbanggit niya, may kung anong bahagi sa akin ang nakaramdam ng pagkaalarma. Bakit nga ba interesado siya ng ganito? Tanong ko sa sarili ko. Madalas niyang banggitin ang mga pangarap niya sa negosyo. Sofia, alam mo, malaking puhunan ang kailangan para makamit ang mga pangarap ko. Kung sana lang may mabilis na paraan. Ang kanyang mga titig noon ay parang laser na tumatago sa akin, direkta sa mana ko. Iminungkahi niya na gamitin ang mana ko para sa kanyang negosyo, isang real estate venture na anya ay magpapayaman sa aming dalawa. Sa una, nag-aalangan ako. Ang mana ko ay isang seguridad, isang bagay na pinangako ng lola ko para sa akin. Pero sa bawat matatamis niyang salita, sa bawat detalyeng ibinabahagi niya tungkol sa kanyang plano, ang ganda ng mga building, ang laki ng kita, unti-unti akong nahulog sa bitag niya. Ang unang insidente na talagang nagparamdam sa akin ng pangamba ay nang ipilit niya na kumuha kami ng magkasamang bank account para sa business fund. Anya, mas madali daw mag-manage ng pera kung iisa lang ang account. Nag-alinlangan ako. Ang mana ko ay nakapangalan sa akin at hindi ko gusto na mahalo iyon sa ibang pera. Ngunit nang makita ko ang pagkunot ng noo niya, ang pagiging tahimik niya, at ang pagdaing niya na parang hindi ko siya pinagkakatiwalaan, napilitan akong sumunod. Mahal, para sa atin naman to, di ba? Ang bulong niya, habang hinahawakan ang kamay ko. Ang init ng kanyang kamay ay nakapagpahupa sa alat ng aking pag-aalinlangan. Ngunit sa loob-loob ko, may munting tinig na bumubulong, mag-ingat ka, Sofia. Mag-ingat ka.
Ang tinig na iyon ay sinubukan kong ipagsawalang bahala. Gusto kong maniwala na si Miguel ang prinsipe ko. Pero bakit pakiramdam ko may anino na unti-unting lumalaki sa pagitan namin? Ang mga katanungan ay nagsimulang gumapang sa aking isip dahan-dahan. Ang maliliit na bato ay naging malalaking tipak na unti-unting nagpapababa sa burol. Ang mga usapan tungkol sa mana ay naging pang-araw-araw na tema. Si Miguel, na dati maaalalahanin, ay naging abala sa sarili niyang mundo. Ang kanyang bagong real estate venture ang naging sentro ng kanyang buhay. Ang mga usapan namin ay umiikot na lang sa business plan, sa mga meetings niya, at sa kung gaano pa kalaki ang kailangan niyang pera para mapalago ang aming investment. Sophia, kailangan ko pa ng kaunting kapital. Gusto ko sanang mag-expand agad habang mainit pa ang market, sabi niya, habang nakatutok ang mga mata niya sa laptop. Para akong naging bangko niya, hindi asawa. Nagsimula akong mapansin ang mga pagbabago sa kanyang ugali. Dati, tuwing darating siya sa bahay, hinahanap agad niya ako. Ngayon, dumiretso na siya sa office niya sa bahay, o kaya naman ay abala sa phone. Ang mga tawag niya ay naging palihim. Tuwing tinatanong ko kung sino ang kausap niya, ang sagot niya ay laging, business partner lang, mahal. Pero bakit niya kailangang lumayo sa akin tuwing may kausap siya sa telepono? Bakit pakiramdam ko may tinatago siya? Ang mga pinto ay nagsimulang magsara. Naging passive-aggressive siya. Kapag nagtatanong ako tungkol sa status ng aming key investment, sumasagot siya ng may inis. Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Para sa atin naman ito, Sophia. Relax ka lang dyan at hayaan mo akong magtrabaho. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa dibdib ko. Hindi ko siya maintindihan. Bakit parang ako pa ang masama dahil nag-aalala ako sa pera na mula sa mana ko? Ang bawat tanong ko ay sinasagot niya ng pagdududa sa aking tiwala at ang bawat paliwanag niya ay parang pananakot. Isang gabi, nahuli ko siyang nakatingin sa akin habang natutulog ako. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang lamig ng kanyang tingin. Para bang pinag-aaralan niya ako. Nang magising ako, umiti siya at sinabing, ang ganda mo talaga, mahal. Napakaswerte ko. Pero hindi nawala sa isip ko ang lamig na naramdaman ko. Ito ba ang unang tanda ng pagtataksil? Naging matalik na kaibigan ko ang pagdududa. Ang bawat kilos niya, bawat salita, ay tinitimbang ko na. May bahagi sa akin na gustong ipagsawalang bahala ang lahat, pero ang lumalaking lungkot at pag-aalala sa aking puso ay hindi ko na kayang pigilin. Ang bahay na dati puno ng pag-ibig ay unti-unting napapalitan ng tensyon at kaba. Alam kong may malalim na problemang paparating at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Ang takot ay unti-unting bumabalot sa akin. Ang tensyon ay unti-unting nagiging isang bagyo. Ang mga lihim na tawag ay naging mas madalas. Ang pagdududa ko ay naging matinding kaba. Nagsimula akong mag-imbestiga, palihim. Hindi ko matanggap na baka tama ang hinala ko. Sa bawat gabi na nagpapanggap akong tulog habang abala siya sa kanyang telepono, mas lalo kong naramdaman na may malalim na problemang hindi ko alam. Hindi ko na kaya ang pagpapanggap. Isang araw, nakita ko sa table niya ang isang business proposal na may logo ng ibang kumpanya, isang kumpanya na hindi ko kilala. Nang tanungin ko siya, mabilis niyang itinago at sinabing, wala lang yan, Sophia. Preliminary studies lang. Pero ang kanyang mukha ay parang nahuli. Hindi ko siya pinansin, pero kinabukasan, habang nasa banyo siya, kinuha ko ang laptop niya. Ang aking kamay ay nanginginig habang hinahanap ko ang file na nakita ko. Nakita ko ang mga emails, ang mga documents. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang mga business partners niya ay mga taong hindi ko pa nakikita. At ang mas masakit, may mga transaksyon ng pera na malalaking halaga na nagmumula sa account na akala ko ay business fund namin. Ang mga pera na iyon ay galing sa mana ko. Iyon pala ang dahilan kung bakit niya pinilit na ilagay sa isang account ang lahat. Ngayon, nagamit na niya. Ang bawat pahina na binasa ko ay parang bawat patak ng dugo na nawawala sa akin. Pero ang pinakamasakit ay nang makita ko ang mga mensahe niya sa isang babae. Hindi lang basta business talk. Miss na kita, mahal. Hindi na ako makapaghintay na makasama ka. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa puso ko. Paulit-ulit na sinasabi niya sa akin ang mga katulad na salita.
Akala ko, ako lang ang sinasabihan niya ng mga salitang iyon. Ngayon, alam ko na. Ginagamit niya lang ako. Hindi lang ang mana ko ang kinuha niya, kinuha rin niya ang dignidad ko. Bumalik siya sa sala. Ang mukha ko ay parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Miguel, sabi ko, nanginginig ang boses ko, ngunit buo. Sino siya? At ano itong mga pera na inilalabas mo sa account? Sa una, nagulat siya. Pero mabilis niyang nabawi ang kanyang poise. Ano bang sinasabi mo, Sofia? Wala akong alam sa ganyan. Ang kanyang mga mata ay parang nagielo. Alam kong nagsisinungaling siya. Hindi na ito ang Miguel na minahal ko. Ito ay isang halimaw na nagkukubli sa likod ng isang gwapong mukha. Hindi na ako nagpigil. Isinumbat ko sa kanya ang lahat ng nakita ko. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Wala kang karapatan na pakialaman ang mga bagay ko. Ang mana mo. Ginamit ko na sa negosyo ko. At huwag kang mag-alala, hindi ka nakasama sa buhay ko. Hayaan mo akong makasama ang babaeng tunay na nakakaintindi sa akin. Ang mga salita niya ay parang libo-libong karayom na tumusok sa akin. Ang mana ko, ang mana ng lola ko, ang seguridad ko sa buhay ay nawala. Dahil lang sa isang lalaking inakala kong prinsipe, pero isa palang ganid at manloloko. Ang tensyon sa pagitan namin ay hindi na kayang takpan. Ito na ang simula ng aking paghahanap ng hustisya. Ang mga luha ay dumaloy, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding galit. Ang bangungot ko ay naging katotohanan. Isang linggo matapos ang aming pagtatalo, umuwi si Miguel dala ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Sofia, tapos na tayo, malamig niyang sabi. At tungkol sa mana mo, nagamit ko na iyon sa negosyo. Hindi ko kasalanan na hindi ka marunong mag-invest. Ang kanyang mga salita ay parang laso na bumubuhos sa aking sistema. Iniwan niya akong walang-wala. Walang pera, walang pag-asa. Ang bahay na akala ko ay aming magkasama, ay isang malamig na kulungan na puno ng mga alaala ng pagtataksil. Sa mga sumunod na linggo, nabalitaan ko na naging matagumpay ang kanyang real estate empire. Ang kanyang pangalan ay nasa headlines ng mga business magazine. Nakita ko ang mga litrato niya, nakangiti, kasama ang babaeng dahilan ng aming paghihiwalay. Siya ay maganda rin, sa isang malalim na paraan, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kinang. Para silang mga babasagin. Para akong nawasak. Ang lahat ng pinangarap ko, ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, ay ibinalik sa akin ng ganoon lang. Ngunit sa ilalim ng sakit at galit, unti-unting nabuo ang isang plano. Hindi ko hahayaan na mawala ang lahat ng ganoon lang. Hindi ako basta-basta magpapaapi. Ang naramdaman kong galit ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Nagsimula akong mangalap ng impormasyon. Dati pa, ang lawyer ko ay nag-aalala ng sinabi ko na ilalagay ko ang mana ko sa isang joint account kasama si Miguel. Alam niya ang aking pagiging mapagtiwala. Sofia, para sa iyong proteksyon, mas mabuting may kasunduan tayo sa notaryo publiko bago ilipat ang pondo. Isang prenuptial-like agreement para sa mana mo lang. At sa kabila ng pagmamahal ko kay Miguel, isang munting tinig sa aking isip ang nagsabi, gawin mo. Kaya, bago pa man niya mahawakan ang mana ko, may nilagdaan akong legal na kasunduan. Isang kasunduan na nagsasaad na kung sakaling magkahiwalay kami o kung malugi ang negosyo dahil sa kapabayaan niya, ang lahat ng ari-arian na binili gamit ang mana ko ay otomatikong maibabalik sa akin. Ang kontratang ito ay nakatago at hindi alam ni Miguel. Ang itiwalat ko sa kanya ay hindi pala bulag. Mayroon akong backup plan. Ito ang susi sa aking paghihiganti. Nakita ko ang kanyang ganid. Nakita ko ang kanyang mga plano. Hinayaan ko siyang mamuno sa ilusyon na kontrolado niya ang lahat. Hinayaan ko siyang isipin na nakuha na niya ang lahat sa akin. Iyon ang naging bitag ko. Hindi ako maghihiganti sa pamamagitan ng galit o emosyon. Maghihiganti ako sa pamamagitan ng katalinuhan, ng batas, at ng malamig na puso. Ngayon, handa na akong umatake. Ang araw ng kanyang e-business launch ay itinakda. Ito ang gabi kung saan ipagdiriwang niya ang kanyang tagumpay, at ako naman, ang aking paghihiganti. Iyon ang gabi kung saan siya magiging ang pinakamayamang lalaki sa aming lugar, at pagkatapos noon, siya ay magiging ang pinakamahirap na lalaki sa buong mundo.
Nagsuot ako ng isang itim na cocktail dress na nagpapatingkad sa aking figura at naglagay ng simpleng makeup. Gusto kong magmukha akong kalmado, matino at malakas. Walang bakas ng sakit, tanging determinasyon lang. Nang dumating ako sa venue, ang lugar ay puno ng matataas na personalidad sa industriya, mga mamamahayag at mga kaibigan niya. Nakita ko si Miguel sa gitna ng entablado, nakangiti. Ang kanyang kasintahan ay nasa tabi niya, nakangiti rin. Mukha silang masaya, nagtatampisaw sa kanilang peking tagumpay. Hindi nila alam, ang kanilang kaligayahan ay panandalian lang. Lumakad ako papunta sa harap, ang aking mga mata ay nakatuon kay Miguel. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang mga tingin na nakatuon sa akin. Nang makita niya ako, nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat, at nakita ko ang takot na unti-unting bumabalot sa kanya. Umiti lang ako sa kanya. Isang ngiting puno ng paghihiganti, isang ngiting nagpapahiwatig ng kanyang nalalapit na pagbagsak. Kinuha ko ang mikropono mula sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ko, ang aking boses ay malakas at malinaw, umaalingaw sa buong bulwagan. Ako po si Sofia, ang dating asawa ni Miguel. Nagbulungan ang mga tao. Nagsimulang magsalita si Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sofia, ano bang ginagawa mo rito? Hindi ka invited. Ito ay isang private event. Ngunit hindi ko siya pinansin. Narito po ako para ibunyag ang totoo tungkol sa negosyong ito. Ang negosyong ito ay itinayo sa kasinungalingan, sa panlilinlang at sa pagnanakaw. Ang buong imperyo na ito na ipinagmamalaki niya ay galing sa mana ko. Inilabas ko ang mga dokumento. Isang kopya ng kontrata mula sa aking abogado, nakasulat sa legal na termino, na nagpapatunay na ang lahat ng binili gamit ang aking mana ay mananatili sa aking pangalan kung sakaling maghiwalay kami. Ang lahat ng ari-arian, ang lahat ng proyekto, ang lahat ng pera na nakikita niyo rito, ay galing sa mana ko. Ang mana na pinaghirapan ng lola ko at pinagkatiwala niya sa akin. Niloko niya ako. Kinuha niya ang lahat ng akin at ginamit niya para itayo ang kanyang imperyo ng panloloko. Ang mga tao ay nagulantang. Nagsimulang magulo ang lahat. Lumapit sa akin ang mga mamamahayag, kinukuhanan ako ng litrato. Nagulantang ang mukha ni Miguel. Ang kanyang kasintahan ay namutla at unti-unting lumayo sa kanya. Nagsisinungaling ka. Sofia, tumigil ka na. Hindi ito totoo, sigaw ni Miguel habang lumalapit sa akin. Ngunit huli na ang lahat. Ang lahat ng ebidensya ay nasa akin. Ang mga peking dokumento na ginamit niya para dayain ang mga investor, ang mga transaksyon, ang mga email niya sa kanyang kasintahan na nagpapatunay sa kanyang mga lihim. Nagdatingan ang mga pulis na tinawag ko kanina bago ako pumunta sa event, hinuli nila si Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, pagkabigla at pagkapahiya. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang kanyang ki-imperyo ay gumuho sa isang iglap. Ang mga bisita ay nagkakagulo, ang mga negosyante ay nagtatanong sa kanilang mga kasamahan. Ang mga salita ko ay tumatago sa bawat sulok ng silid. Nakuha ko ang aking hustisya. Nakuha ko ang aking paghihiganti. At higit sa lahat, nakuha ko ang aking kapayapaan. Ang sumunod na araw ay puno ng balita tungkol sa pagbagsak ni Miguel. Ang kanyang negosyo ay nasira, ang kanyang reputasyon ay nawala. Ang kanyang mga asset ay ni-freeze, at ang mga investor na niloko niya ay nagsampa ng kaso laban sa kanya. Ang babaeng kinasama niya ay iniwan din siya, matapos malaman ang lahat ng kanyang kasinungalingan at ang katotohanan sa likod ng kanyang itagumpay. Wala na siyang natira. Ang dating mayaman at makapangyarihang Miguel ay naging isang walang-wala, nakakulong at nag-iisang tao. Ang kanyang pagbagsak ay kumpleto at pampubliko. Ako naman, unti-unting nakabangon. Ang mana ko ay naibalik, buo at ligtas. Ngunit ang karanasan na iyon ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa buhay. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Hindi lahat ng ngiti ay tapat. Ang ganda ng panlabas ay walang saysay kung ang kalooban ay masama at puno ng kasinungalingan. Natuto akong maging mas maingat sa pagtitiwala. Ang dating ako na bulag sa pag-ibig ay naging mas matatag, mas matalino at higit sa lahat, mas malakas. Hindi ko hinayaang sirain ako ng karanasan na iyon. Sa halip, ginamit ko ito para maging mas matatag.
Ang pera ko ay ginamit ko sa mas makabuluhang bagay. Nagtayo ako ng isang foundation para sa mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso at panlilinlang. Gusto kong gamitin ang aking karanasan para tulungan ang iba na makabangon din. Ngayon, malaya na ako. Malaya sa mga kasinungalingan, malaya sa takot, at malaya sa mga anino ng nakaraan. Ang aking buhay ay hindi na perpektong painting, ngunit ito ay isang masterpiece ng paglaban at pagbangon. Ang bawat sugat ay nagbigay sa akin ng lakas, at ang bawat luha ay nagturo sa akin ng mga aral. Sana, sa pamamagitan ng aking kwento, ay matuto rin kayo na ang tunay na lakas ay hindi nasa ganda ng panlabas, kundi nasa puso at sa kakayahang lumaban para sa tama. At tandaan ninyo, hindi lahat ng nagpapanggap na prinsipe ay maganda ang kalooban. Minsan, sila pa ang pinakadelikado.